umagang ito, hallelujah, gusto kong samahan niyo ako sa pagbuklat ng mga salita ng ating Panginoon, ang Bible na meron bawat isa. Hallelujah. Ating pag-umpisa ng pagbasa sa Proverbs 23, chapter 23, verses 6 hanggang 8. Proverbs chapter 23, verses 6 hanggang 8. But magbibigay ako ng focus dito sa verse 7. Proverbs chapter 23 verse 6, kung inyong nakita na, ang sabi dito, "Eat thou not the bread of him that hath none evil eye, neither desire thou this dainty meats. For as he thinketh in his heart, so is he. Eat, drink, said he to thee, but his heart is not with thee." Verse 8, "The morsel which thou hast eaten shall thou vomit up, and lose thy sweet words." Now, ang aking focusing sa ating binasa ay sa verse 7, basahin ko sa Tagalog, "Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Kumain ka at uminom ka, sabi niya sa iyo. Ngunit ang puso niya ay hindi sumasa iyo." Ito ay isa sa mga sayings, and I believe it is sayings number 9, na binanggit ng isang matalino na si Haring Solomon. Si Haring Solomon ay inspired by the Holy Ghost, at ito ang kaniyang pinapayo sa mga bawat isa sa atin. Alam natin na ito ay matagal na panahon, ngunit ang mga salita ay buhay, na siyang ito rin naman ang pinapayo sa bawat isa sa atin. Makikita natin ang mga sayings ito. Kung mababasa natin, balikan nga natin ang Proverbs 22, and I believe na ito ay aking naibahagi na noon, at gusto kong balikan. Ang Proverbs 22, chapter 22, verse 17 hanggang 21, basahin ko. "Bow down thine ear and hear the words of the wise, and apply thine heart unto my knowledge." Sabi niya, "For it is pleasant things if thou keep them within thee, they shall withal be fitted in my lips. That thy trust may be in the Lord, I have made known to thee this day, even to thee. I have not written to these excellent things in counsel and knowledge." At sasabi niya dito sa verse 20, "Have I not written for you 30 sayings and about counsel and knowledge, that I might make thee know the certainty of the words of truth, that thou mightest answer the words of truth to them that send unto thee." So, there are 30 sayings mula dito sa Proverbs 22, 23, and 24. At ang ating binasa sa paumpisa na ating mga binasang mga text ay nasa sayings number 9. So, ang aking focusing once again sa Proverbs 23, chapter 23, verse 7. At ito ay madalas na ating napapakinggan. Ito ay may pangangaral sa ang ating mga quotation pala ni Brother Branham about dito, that he that thinketh in his heart, so is he. So I believe na napakinggan nyo na yan. At maganda tayo ay magbalik tanaw, sapagkat itong inspiration na ito nung last Sunday sa Joint Fellowship, ang isa sa mga mangaral ay binigyan ng pansin ng devotion or devoted. At isa sa meaning ng devoted ay submissive mind. So ngayon, ang pag-iisip ng bawat isa ay may kinalaman sa devotion din. At alam natin, ang kaaway, ang gusto niyang pabagsakin muna sa kaisipan. At pagkatapos sa kaisipan, pag na-conquer niya na yan, susunod na lang ang katawan. So tandaan niyo kung gaano halaga ang kaisipan. At ang sabi ni Brother Branham, the greatest battle. Can you imagine? Hindi yung battle na merong mga nuclear, mga baril, o ano uri ng mga tools or equipment na ginagamit upang manalo sa kaaway, ngunit ang greatest battle pala ay nasa kaisipan. So be aware. Hallelujah. And that is the reason, ito ay inspiration, and that is the reason ito ay ating pag-aaralan sa umagang ito.
Again, ang Book of Proverbs chapter 23 verse 7 at 23 verse 7, kung titingnan natin, binigyan ng pansin dito ni Haring Solomon, ang sino man nag-iisip sa kanyang puso ay siya yon. So may kinalaman pala ang pag-iisip sa buhay ng isang tao. Tama ba yon? And that is the reason, kung titingnan natin ang meaning ng think na yan in a Hebrew word, ang meaning na yan ay, ang sabi dyan ay sha'ar. Kung di ako magkamali, ang pronunciation. S-H-A-A-R. Which means, ito ay to split open, to calculate, to estimate. In other words, implies a deep, careful deliberation ng thoughts. I hope na nasusundan niyo ako. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagka-calculate or nag-estimate, meaning ito ay intentionally. Ito ay may purpose kang inilalagay sa iyong kaisipan kung bakit ka nag-iisip. Meron ba dito yung nag-iisip na walang tinatawag na walang yung pag-iisip na wala ka namang patutunguhan? Meron bang ganun? Kaya ka nag-iisip dahilan meron kang gustong mangyari. Tama ba? Kaya ka nag-iisip gusto mong maunawaan ng isang bagay. Kaya ka nag-iisip dahilan ayaw mong ikaw ay magkamali. And the reason kung bakit tayo nag-iisip, dahilan may kinalaman ito ang resulta sa ating buhay. Diba? Kapag hindi ka nag-isip, bigla ka na lang lumakad, baka ikaw ay mapahamak. And that is the reason, napakahalaga ang bawat kaisipan na meron tayo. And that is the reason na dapat natin itong ingatan. Now, ang sabi dito, kung titingnan natin, at magbibigay ako ng halimbawa, kung ang pag-iisip ay mayroong kinalaman sa magiging buhay natin, siguro mas magandang i-illustrate natin to sa isang potter at saka sa isang clay. Diba? Sino ba yung nakakita dito yung potter, yung naghuhulma ng clay? Right? Pag titingnan niya ng potter, paumpisa pa lamang, wala pang form yung clay, tila pagka nang walang halaga, hindi maganda, walang anyo, at ito ay walang value. Tama? Ngunit ang potter sa kanyang kaisipan, meron siyang i-form. Meron sa kanyang kaisipan na buo na sa kanyang kaisipan ang kanyang gagawin. At ito ay dahan-dahan niyang ihuhulma according sa kanyang kaisipan. Tama po ba? And that is the reason kung ito ay ating ihahalimbawa, ang ating kaisipan, ito ay isang potter, yung naghuhulma. I hope na nasusundan niyo ako. Kapag ang kaisipan ay ating itong hinuhulma, ang ating gustong mangyari sa ating buhay, ang buhay natin ay magkakaroon ng form. Dahilan na aayon ito sa takbo ng ating kaisipan. Tama? Pag maganda ang form, ibig sabihin, sa iyong kaisipan, history na lamang yan. Kapag nabuo na ang isang bagay na isang clay na yan, sa iyong kaisipan, yung nagawa ko ay history na lamang yan. Sapagkat sa aking kaisipan, tapos na yan. Right? At alam nyo ba, bago pa itatag ang sanglibutan, ang bawat isa sa atin ay tapos na sa kaisipan ng Diyos. Hallelujah. And that is the reason sa ating panalangin kanina, binigyan ko ng diin doon na dapat tayo ay magkaroon ng kaisipan na naka-align sa kaisipan ng Diyos. Sapagkat kung ito ay hiwalay sa kaisipan ng Diyos, ito ay magiging walang halaga sa kanyang harapan. Sabi sa Isaiah chapter 55, my thoughts, sabi ng Diyos, are not your thoughts. Kung gaano kalayo ang langit at ang lupa, gayon kalayo ang kaisipan ng Diyos sa kaisipan ng bawat isa sa atin. And that is the reason, ang ating mga kaisipang makatao, makalaman, ay ating itong iset aside. Sapagkat ang dulo pala nito ay walang pupuntahan, walang value. Ang sabi nga, ang dulo nito ay kapahamakan.
Ngunit kung pupunta tayo sa kaisipan na meron sa Diyos, alam natin ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Hallelujah. Now, hinalimbawa ko ang isang potter and clay. Now, magbigay pa tayo ng isang halimbawa o pagtitipo upang ating lubos pang maunawaan. Ang ating kaisipan ay katulad daw ito ng isang binhi. Our thoughts are like seeds. Alam natin ang seeds, kailangan itong itanim. Kailangan itong diligin upang ang seed na yan, ito ay lumago. Tama? It's the same thing in our thoughts. Kailangan ng ating kaisipan ay lumago. Hindi kaisipan na sinasabi ko dito sa mundong ito, sapagkat maraming mga kaisipan ng tao nagpadalubhasa sa ibabaw ng mundo na ito, ngunit ang dulo nila ay kapahamakan. Ngunit ang kaisipan na tinutukoy dito na kailangan lumago sa bawat isa, sa bawat mananampalataya, ay lumago sa kaisipan na katulad sa kaisipan ng ating Diyos. Okay, so naiintindihan na natin. And that is the reason kung bakit tayo namumuhay na may kabanalan na aayon sa kalooban ng Diyos, dahilan unti-unti nating naiaalay ng ating kaisipan sa kaisipan na meron sa Diyos. Ang inyong pananamit ba ay kagustuhan ninyo lamang o yan ay kagustuhan ng Diyos? Sa kanyang kaisipan, ang modest apparel ay katulad ng ganito. And that is the reason kapag inalay natin ang kaisipan na yan natin sa kaisipan ng Diyos, hindi na sa ating sarili ang ating iniisip, kundi iniisip natin kung ano kaya ang kaisipan na meron sa Diyos. At hindi yan lalayo sa mga salita ng Diyos. Sapagkat ang kanyang kaisipan ay kanyang binigkas. At ito ay naging salita. At ang salita na yan na ating pinagsasaluhan sa umagang ito. And that is the reason, if our thoughts in our mind ay nag-grow, ang ating action naman ay mababago din. Tama? Kung ating actions over time ay parating nating ginagawa araw-araw, ito ay nagiging habits. Nagiging itong ating habitual na ating pamumuhay, na ito ay nagiging norm na sa atin. Na ito baga ay alam na natin kahit na maraming mga influence dito sa mundong ito, ngunit ang ginagawa natin ay nagiging normal lang. Wala akong pakialam anong meron sa mundo, kundi ako ay mamumuhay na ayon sa kaisipan ng Diyos. And our habits over time magiging ating character. So nakikita niyo ang paglago? Mula sa kaisipan na yan, naging action. Unti mong hinakbang ang mga salita ng Diyos mula sa iyong kaisipan, iyong hinakbang, naging action, at over time naging habits, at pagkatapos by habits over time becomes your character. At ang sabi dito, and our characters, over time, ito ay magiging ating destiny. You see? Naunawaan niyo ba? That's the reason that our thoughts are very, very important. Ngayon, tatanong ko kayo, ano ang nakikita nyo sa inyong sarili sa mga darating na panahon? Sa mga interview, ang sabi sa amin minsan, what can you see yourself 5 years from now? Dapat meron ka na napipicture out sa iyong kaisipan. And that is the reason, ito naman aking tatanong sa inyo, ano ang inyong nakikita 5 years from now? Well, ang pinakamagandang gawin, sabihin natin, isipin natin si Kristo. Isipin natin kung anong buhay ni Kristo. Isipin natin ang kabanalan na may kay Kristo, ang kaisipan ng may kay Kristo. At sinasabi ko sa iyo, over time, ang magiging hayag sa inyong buhay ay hindi na ikaw, kundi si Kristo. At alam ko, ang babalikan ng ating Panginoon, hallelujah, ay walang bangis, dungis, namantsa, kulubot, kapintasan. Sapagkat kung ano ang ulo, yun din ang magiging katawan. And that is the reason kung yan ang ating magiging buhay, ang ating magiging kaisipan na naka-align sa kaisipan ng Diyos. Hallelujah. Ang mga salita na nabanggit sa Ephesians chapter 5, ito ay magiging hayag sa ating buhay. Hindi na magiging mahirap. Ngunit kung tatanungin ka kayo sa inyong sarili, kamusta kaya kayo? Ano kaya ang inyong nasa kaisipan? Ano kaya kayo ngayon sa harapan ng Panginoon?
Well, Panginoon, kung titingnan natin, to be honest, ako din, Lord, hindi pa ako karapat-dapat na ayon doon sa sinabi mo, walang bangis, ni dungis, no kapintasan. Sapagkat marami sa atin, ang ating kaisipan ay hindi pa naka-align sa kaisipan ng Diyos. Sometimes, merong portion lang, pero hindi lahat. That is the reason yung devoted is submissive mind. That is yung definition ng isang devoted. Submissive mind. Or pwede nating sabihin, submissive soul. Submissive saan? Sa Espiritu ng Diyos. Sa Holy Spirit. Nakalin ang soul, ang iyong kaluluwa, ang iyong kaisipan sa Espiritu ng Diyos. Sa banal na Espiritu. Hallelujah. Tayo magpapatuloy sa mga illustration na ating bibigyan. Gaya ng aking nabanggit, it's intentional na ang word na sha'ar, na Greek, Hebrew word ng thinking. At ang sabi dito ni Martin Luther, alam natin ito, na ito'y kino-quote din ni Brother Branham. Ang sabi ni Martin Luther, si Martin Luther ay the great Christian theologian. Ang sabi niya, you cannot keep birds from flying over your head, but you can keep them from building a nest in your hair. Napakinggan nyo na yan? Hindi natin mapapigilan ng mga ibon, sabi ni Martin Luther, na pumupunta sa ating kaisipan. Tama? Pero meron tayong kakayanan mag-control na hindi siya magpugad sa ating kaisipan. And that's why ikaw na isang tao na merong kakayanan because of willpower, nasa iyo ang desisyon kung ano ang iyong i-multiply sa iyong kaisipan. Sapagkat alam natin, pag yan ay nag-multiply, nag-grow, magiging action, magiging habit, magiging character, at magiging iyong destination. Okay, so tayo magpapatuloy. And that is the reason, napakagandang illustration na binigay ito ni Martin Luther. In the book of Philippians, chapter 4, verses 5 hanggang 9. This is the last chapter of Philippians na sinulat ni Apostol Pablo. Philippians chapter 4, verses 5 hanggang 9. At magbibigay ako ng focusing in verse 8. Let everyone see that you are gentle and kind. Sabi doon, let everyone see that you are gentle and kind. Because the Lord is coming soon. Don't worry about anything, but pray and ask God for everything you need. Always giving thanks for what you have. And because you belong to Christ Jesus, God's peace will stand guard over all your thoughts and feelings. His peace can do this far better than our human minds. Oh my. Again, gusto kong basahin muli. And because you belong to Christ Jesus, God's peace will stand guard over all your thoughts and your feelings. His peace can do this far better than our human minds. Ang sabi niya sa verse 8, and ito ang ating gagawin. Brothers and sisters, continue to think about what is good and worthy of praise. Think about what is true and honorable and right and pure and beautiful and respected. And do what you learned and received from me. Gawin niyo yun. Kung paano niyo paano itong na-receive mula sa akin, sabi ni Apostol Pablo. Gawin ninyo ang mga bawat natutunan nyo, narinig nyo, natutunan nyo sa akin, what I told you and what you sought me to do. And God who give peace will be with you. Oh my. Sa ibang salin, sa Philippians, sabi niya, finally. So parang ito yung tinong word na, therefore, this is the conclusion of all na kanyang sinulat dito sa Philippians, na libro or na book. Hallelujah. And that is the reason nagiging consistent si Apostol Pablo. Even sa Colossians chapter 3, siya rin nagsulat, verses 1 hanggang 4.
ay kanya rin itong binanggit. Basahin nga natin, Colossians chapter 3, verse 1 hanggang 4. You were raised from death with Christ, so live for what is in heaven, where Christ is sitting at the right hand of God. Think only about what is up there. Think about what is only up there. Hindi kasama ang meron dito sa kalupaang ito. Not what here on earth. Your old self has died, and your new life is kept with Christ in God. Last verse. Yes, Christ is now your life. When He comes again, you will share in His glory. Amen. Right. Kung gano'n ang ating kaisipan, kung ang ating kaisipan nandun sa kataas-taasan at hindi dito sa kalupaan, kung nasaan si Kristo, nandun ang ating kaisipan. Ang magiging buhay natin ay hindi nating buhay na makatao dito sa mundong ito, kundi ang buhay na ibubuhay natin sa mundong ito, kundi ang buhay ni Kristo. Nakita ninyo? Paano magkaroon ng buhay na katulad kay Kristo? Nag-uumpisa sa kaisipan. Hallelujah. At napakainam na mga binigay ni Apostol Pablo. Alam niyo ba, gusto ko magbigay sa inyo ng isang fact. Merong mga scientist, pero ang isa sa nag-initiate ng scientist nito, ang pangalan niya si Ellen Langer. Siya ay graduated sa Harvard. Wow. Gumawa siya ng experiment. Alam niyo anong ginawa niya? You can search yan sa Google at pwede niyong basahin kung ano talagang nilalaman ng kabuuan. Ano ang kanyang purpose, kung bakit niya ginagawa ang experiment na ito. Ang kanyang experiment ay, ang mga matatanda, alam natin, ang papunta nito ay kamatayan. At some of them, ang mga matatanda at nakikita niya na ito ay wala ng halaga sa mundong ito. Hindi na sila able, sapagkat dahilan sa kanilang karamdaman, dahilan sa kanilang kahinaan. At ang gusto niya, magkaroon ng counterclockwise. Gusto niya ma-reverse ang ganong mentality. At gumawa siya ng isang experiment. Ang experiment na to, ay kinuha siya ng mga kalalakihang matatanda na. Ang mga ages nila ay 70 years old hanggang 80 years old. Siguro naman, alam niyo ng itsura ng 70 at 80 years old. At hinati niya ang mga kalalakihang ito sa dalawang grupo. At kanyang dinala ito sa sprawling old monastery in New Hampshire. Alam niyo naman, picture out na naman niyo ang ibig sabihin ng monastery, di ba? Ang monastery parang itong isang malaking building na merong mga, sabihin nating church, merong mga tahanan, parang kumbento. May mga library, may mga paaralan, at doon niya inilagay ang mga matatanda na ito. Aged 70 hanggang 80 years old. At ang sabi niya sa unang grupo, dahil gumagawa siya ng experiment, ang sabi niya, basahin ko na lamang, the group who went first stayed for 1 week, so isang linggo lang, maglalagi sa isang monastery, were asked to pretend that they were young men, once again living in the 1950s. Mag-pretend lang. Anong sabihin ng pretend? Magkaroon ng pretending na hindi sila matanda na, kundi sila ay nandoon sa kabataan. Can you imagine? Alam niyo ba ibig sabihin nag-pretend? Yung kanilang ginagawa, yung kanilang kinikilos, yung kanilang sinasalita, yung kanilang iniisip, ay hindi kaisipan ng matanda, kundi kaisipan ng bata sila. Kung ang mga bata na sa mga, sabihin natin, 20s, gusto mag-video games, video games. Yung mga bata na gusto noon ng mga music na sabihin natin na medyo may pagka-indak, alam naman natin ang music ng matatanda, mga mababagal. Pero yung music ng mga bata, mabibilis. At yun ang gawin nila, mag-pretend lang kayo na kayo ay ganun. Buhay ninyo, kaisipan ninyo, at ang mga acting ninyo ay kaisipan ng katulad ng mga nasa kabataan.
Ang second group naman, ay nagbigay siya ng focus. Ang sabi dito, the second group who arrived the week afterward were told to stay in the present and simply reminisce about the era. So it brought back in the flood of memories. Ibig sabihin, okay, wala kayong ibang gagawin, hindi kayo gagawa o hindi kayo masyadong mag-action o magsasalita ng mga sabihin natin na pabebe, yung mapabata na mga pananalita, kundi normal lang. Basta ang gusto ko lang, sabi niya sa experiment nito, wala kayong iba gagawin, kundi iisipin nyo ang lahat ng mga nakaraan ng kabataan ninyo. Iisipin lang. Ipa-flashback lang lahat nagmeron sa memories. At syempre, mahirap gawin yon kung walang mga aparatos na mga kailangan nila. So ang mga aparatos na ginawa ni Langer na to, na scientist na ito, sabi dito, ang kanilang mga radio, ang mga, alam mo yung radyo, di ba? Yung mga pinakikinggan, walang ibang itong mga binabanggit, kundi doon sa panahon ng mga kabataan nila. Ang kanilang TV ay hindi na colored, kundi ito ay black and white. At ang mga pinag-uusapan, kung kailan yung nag-launch yung first US satellite, yung mga dating-dati pa, nung nagbigay siya ng mga agenda. At ang sabi doon, naglagay pa siya ng mga, tawag nito, ng mga entertainment na kung saan, yung mga magazine, at saka yung mga, sabihin natin, mga palabas, yung mga cinema, na mga noong pang panahon. At yun ay nakalagay sa buong wall, sa buong room, sa buong bahay. Paglabas nila sa isang room, pumunta sa isang room, ganoon din, puro lahat ay nasa kabataan, parang nagkaroon sila ng back in the, sabi na, past. So, ganun ang nangyari for 1 week. At ang iba sa kanila ay binigyan sa kanila ng purpose in life. O sige, bibigyan kita ng decision power. Binigyan siya ng authority, kung anong gusto niyang gawin, anong gusto niyang isipin, at bibigyan lahat ito ng katugunan. So, ganun siya mag-isip. So, binigyan siya na ng rights. Albagat alam natin, pag matatanda na, parang wala nang mga decision na ibinibigay, parang sablay-sablay na eh. Pero ngayon, ang ginawa niya dito, sige, magdinayaan ka mag-decide kung anong gusto mong mangyari. Bibigyan kita ng authority. Kung anong gusto mong activities na gawin, ikaw ang magplano. So, yung kanilang kaisipan na is the exercise. So, ganito ang kanyang experiment. By the way, siya pala ay psychology. Yung scientist ito, ang professor nito ay psychology na graduated. Again, ang gusto niya, ma-reverse ang mga elder people sa kanilang kaisipan na mahina, walang halaga, at ang patunguhan ay wala na kundi kamatayan. Gusto niyang baguhin ang mentality na yun. At alam niyo ba, brothers and sisters, after 1 week, ito ang naging resulta. By the way, after the experiment, meron silang mga tinatawag na mga physical test. Kung ano yung mga meron sila sa buhay nila, may sakit sila, ganyan. So yun, meron silang mga physical test. May mga arthritis, yung iba ay merong mamalabo ang mata, yung iba yung mga may hina na yung mga reflexes. Pero after 1 week, itong sabi, both group, yung unang group at saka yung pangalawang group, alam niyo kung anong nangyari? We became more stronger, more flexible. Yung height nila ay tumatangkad. Yung weight nila ay nagigain. Ang kanilang postura na dating ganyan ay biglang gumagandang postura. Ang kanilang hearing ay lumiliwanag o lumalakas. Ang kanilang vision, even their performance on intelligence tests had improved. So everything ay nag-improve. Their joints were more flexible, their shoulders magiging wider, their fingers not only more agile, but longer and less generated by arthritis. So less arthritis. But ang sabi niya, nagbigay siya ng emphasis, but the men who had acted o yung nagpretend that they were younger, on 20s nila, hindi lamang sa kaisipan, kundi yung nasa kaisipan nila ay inakto pa nila ito. Ang sabi dito, they were actually back in 1959 showed significant more improvement.
mas maganda ang kanilang mga improvement sa katawan, sa kanilang health, sa kanilang mga sabihin natin sa mga sakit ay nag-improve ang lahat. At ang sabi dito, those who had impersonated younger men seemed to have bodies that actually were younger. Bumabata. At ang sabi niya, at the end of the monastery study, I was playing football, touch but still football with these men. Nakipaglaro pa siya ng football. At alam natin ang larong football. Tumatakbo yan, sumisipa yan. Yung mga 70s and 80 aged ay nakakapaglaro sila ng football. Can you imagine? Some of them gave up their canes. Ano ba yung canes? Yung tungkod. Nalista nila yung mga tungkod nila. And she tells ang mga result nito sa mga madaming mga psychologists, sa mga estudyante, sapagkat alam niya, yung ganung pag-aaral ay pwedeng magpabago sa medisina, sa karir ng mga tao, sapagkat alam niyo ba, ang unang-unang nagpapa-apekto sa mga matatanda, ang unang tinitira niya na yung kaisipan. Wala na akong halaga, wala na akong kwenta. Mamamatay na ako, marami akong sakit. At yun ay kanyang nabago sa loob ng 1 week. Because of this experiment, alam natin ito ay nagkaroon ng maging impact. Now, kung itutuloy natin sa buhay Kristiyano, ano ba tayo sa kaisipan ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan? Ano tayo sa kaisipan niya? Pwede ba nating alam yun sa Diyos, o Diyos, ano kaya ang kaisipan mo para sa akin? Isa lang ang alam ko, in Romans chapter 8, to be conformed in the image and likeness of our Lord Jesus Christ. Ano ba ang ating Panginoon? If we think up there, in heavenly things, not in this earth, if we think like Christ, if we meditate, if we acted, not pretend, but we acted. By the way, gusto kong bigay ang aking title bago matapos. Ang aking title pala, sa umagang ito, Your thoughts and beliefs shape your life. Again, your thoughts and belief shape your life. Ang subtitle, You become what you think about. You become what you think about. Ang aking ito'y minimeditate. Sabi ko, Lord, kung kami pala ang iyong babalikan, kawangis ang aming Panginoon, mayan yung kabanalan, kaisipan ng kaisipan na nasa Diyos. At kung yun ang ating imimeditate, kung yun ang ating laging ipamumuhay, kung yun ang ating lagi nasa ating kaisipan. Hallelujah. Hindi malayo mangyari na ang babalikan niyang iglesia ay walang bangid, dungis, mantsa, kapintasan. Sino ba dito ang nasa inyong kaisipan na kayo magiging hari? Alam niyo ba anong ibig sabihin ng hari? Kung paano manamit, kung paano magpostura, kung paano kumain, kung paano manalita, ay mayroong kataasan. Kung ganoon ang ating magiging mentalidad, siguro tingnan natin ang mga nasa royal blood, sa mga kaharian na umiiral sa United Kingdom, tingnan natin ang pamumuhay ng mga royal family. Tingnan nyo kung paano sila manamit, kung paano sila magsalita, kung paano sila pumustura. Alam nyo, merong binigay si Brother Branham, isang prinsipe sa isang kaharian. Pero yung pinaghaharian ay parang mga katutubo, yung parang mga native, yung parang nasa lugar na mga sabi natin probinsya. Pero dahilan siya ay prinsipe, anak siya ng hari, ang kanyang pamumuhay ay different sa pamumuhay ng mga kasama niya. Sila ay na-slave sapagkat sila ay nasakop at naging servant
ng mga ibang tao. At ang sabi doon ng isa, gusto kong bilhin ng isang ganyang servant na yan. Ang sabi ng isang may may-ari, ay hindi po pwede yan, special yan. Sapagkat hindi siya katulad ng mga servants na meron dito. Sapagkat yung servant na yon, kung paano siya mag-akto, ay kakaiba. Kung paano siya mamuhay, ay kakaiba. Mag-isip, ay kakaiba. Though that he is nandoon sa lugar na nasakop sila, ngunit ang maging kaisipan nila ay hindi kaisipan ng sumakop sa kanila, kundi ang kaisipan nila ay pagiging isang merong kaharian, merong pagkahari. It seems like familiar. Tama? Sino dito ang nakakalam ng istorya ni Daniel at ang kanyang mga kaibigan na tatlo? They were captive by the Babylonians. Siguro basahin natin ang Daniel chapter 1. Medyo mahaba ito, ngunit magbibigay lang ako ng mga pagdiin sa mga ilang verses nating babasahin. Siguro mag-umpisa tayo sa verse 5. Naktawan ko na lamang, ang nakasakop sa Israelites noon ay mga taga-Babylonia. Paghahari ni King Nebuchadnezzar. Sabi sa verse 5, King Nebuchadnezzar gave the young men a certain amount of food. Daniel chapter 1 verse 5. King Nebuchadnezzar gave the young men a certain amount of food and wine every day. This was the same kind of food that he ate. Kung ano ang kinakain ng hari, ayun din ang gusto niyang ipakain sa mga gusto niyang itrain na mga alipin na mga kabataan. At yun ay pinag-utos niya sa kanyang eunuch o sa kanyang tagapamuno sa mga nasakupan ng mga kabataan sapagkat gusto niya kung paano siya na maghahari sa Babylonian na naghahari si King Nebuchadnezzar, yung ititrain niya for 3 years ay magiging katulad niya na maghahari din naman. So gayon yung brothers and sisters, kapag nasakop ang isang lugar, ang lahat ng kultura, kaisipan na meron na umiiral sa bansa na sumakop ay ipapa-implement nila sa isang lugar. Tama po ba? Ang mga Kastila nung sinakop tayo, nagtayo ng mga simbahan at ang mga way kung papaano manalangin. At yun ay na-implement sa bawat mga lugar dito sa Pilipinas. It's the same thing sa panahon na nasakop ni King Nebuchadnezzar ang Israelites. Gusto niyang gawin kung anong merong umiiral, pati ang pagkain na kinakain niya, gusto niyang gano'n ang mangyari sa mga ititrain na mga nasasakupan niyang mga kabataan. Sa verse 6, among those men were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah from the tribe of Judah. Si Alpenas, sa verse 7, ito yung namumuno, gave them Babylonians name. Si Daniel ay ang pangalan niya, ang bago ay si Belteshazzar. Si Hananiah was Shadrach. Si Mishael ay naging Mesak. Si Azariah naging Abednego. So, yung pala nagbago sa mga pangalan nila, tao. So Daniel did want to eat the king's rich food and wine because it would make him unclean. So yung pinapakain ng hari, ayaw niyang kainin, hindi niya, sapagkat siya ay magiging unclean. Sino nagsabing unclean? Sapagkat ang merong kultura na umiiral sa panahon ng Israelites, ay ito ay nanggaling sa kautusan na ipinairal sa kanila ni Moses. Tama? At yun ang kanilang naging kultura. Ayaw nilang kainin, ayaw nilang baguhin. At ang sabi niya dito, so he asked Alpenas, yung naghahari sa kanila, for permission not to make himself unclean in this day. God caused Aspenas, the man in charge of the officials, to be kind and loyal kay Daniel. But Aspenas told Daniel, I am afraid of my master, the king. He ordered me to give you this food and drink. If you don't eat this food, you will begin to look weak and sick. You will look worse than the other young men your age. The king will see this. He will become angry with me. He might cut off my head, and it would be your fault. Pag hindi mo ginawa ito at pinagkumpara kayo sa mga tinitrain ko at kayo ay, sabihin natin, ay mahina, papatayin ako ng hari. Pero ang sabi ni Daniel sa verse 11, then Daniel talked to the guard who had been put in charge of Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, and by Aspas, he said,
please give us this test for 10 days. Don't give us anything but vegetable to eat and water to drink. Yun lang, bigay mo sa akin in 10 days. Ipapakita ko sa iyo kung ano magiging resulta. Sa verse 13, then after 10 days, compare us with the other young men who eat the king's food. See for yourself who looks healthier, and then decide how you want to treat us, your servants. So God agreed to test Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah for 10 days. After 10 days, Daniel and his friends look healthier than the all young men who are the king's food. Nung pinagkumpara, sila pa ay mas healthy. Sapagkat ang kanilang sinunod, hindi lamang sa kautusan ng umiiral, kundi kung anong nasa kaisipan ng Diyos nung ipinigay ang mga kautusan na yon. At ang kultura na meron sila, ay yun ang kanilang ipinamuhay. Hindi ako naniniwala na tubig at saka vegetable lamang sila naging mas healthier. But the faith, but the kaisipan, sinasabihin ko sa iyo, pagdating ng 10 days, may healthier kami sa kanila. Na picture out niya in 10 days na mas healthy kami sa kanila. Sisiguraduhin ko, sabi ni Daniel, ito'y pag-elaborate lang, na mas mag-healthy kami kaysa sa kanila. At alam nyo, sa verse 16, sa pagpapatuloy, so the guard continued to take away the king's special food and wine and give only vegetable and Daniel. Hindi lang 10 days, kundi nagpatuloy ito. God gave these 4 young men the wisdom and ability to learn many different kinds of writing and science. Daniel could also understand all kinds of vision and dreams. At the end of the 3 years of training, si Ashpenaz brought all the young men to the king's Nebuchadnezzar, and the king talked to them and found that none of the young men were as good as Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, and 4 young men became the king's servants. See? Sa loob ng 3 years, sila ay outstanding among mga Can you imagine? Sapagkat ang Diyos ay nalugod sa kanila. In their belief and their mind kung ano, or kanilang kaisipan kung anong magiging sila. Can you imagine? It sounds familiar, right? Hindi kaya tayo, brothers and sisters. Kaya ba nating mag-outstand sa mundong ito? Kaya ba natin ipakita na tayo ay espesyal? We are different. We are, at sabihin natin, a chosen generation, a peculiar people, kakaiba. Oh my. Sapagkat ang pamumuhay natin ay hindi sa mundong ito, kundi ang ating pamumuhay, we are citizen in heaven. Hallelujah. Oh my God. Another study na ginawa nito ni Langer, na scientist na ito, sabi niya, okay, sa isang hotel, meron 48 people na mga workers ng hotel. Wala na akong oras, unting minuto na lang. Ang sabi niya, hatiin ko sa 2 grupo. 24 yung isa, at yung isa, isang 24. Ang sabi niya sa isang unang grupo, ang gagawin nyo lamang, ano ang inyong ginagawa, islagay nyo lang sa kaisipan na para kayong nag-exercise. Yung kanyang trabaho ay isipin nyo na ito ay hindi trabaho, kundi ito ay paraan ng exercise. Wala kayong babaguhin, kundi ang babaguhin nyo lang ang inyong kaisipan. After 30 days, yung 30 na tao na kanyang sinabihan, 24 na mga workers sa isang hotel, na walang ibang ginawa kundi same thing ang ginagawang trabaho, nagbago lang ng kaisipan, ay naging stronger, healthier, at alam nyo ba, naging isang sa kanyang sarili, nag-lose ng weight. Sa kaisipan pa lang yan. Walang nagbago sa mga gawain. Yung 24 na isang grupo na mga trabahador, ay ganun din ang ginagawa. Pero alam nyo kung nangyari? Kung ito'y nag-lose ng gain, ito naman ay dumagdag ng gain. Kung ito'y naging healthy, ito naman naging masakitin. Same thing na ginagawa. After 30 days. Ano lang ang request? Baguhin nyo lang ang inyong kaisipan na hindi kayo nagtatrabaho, kundi ginagawa nyo ito para kayong nag-exercise. Parang
Parang minamanipulate lang. Pero depende yan sa iyong pananampalataya, sa iyong belief. Kung iyong susundin, may pagbabago. Kung hindi mo susundin, walang pagbabago. And that is the reason, ang bawat isa sa atin, na sinabihan ng Panginoon na you have the authority and power, ngunit hindi yan nagmamaterial sa ating buhay sapagkat sa iyong kaisipan ay hindi mo pinanampalatayaan. Nalilimitahan ka. Again, another example. Isang example, Brother Michael, pag nagmamotor hanggang 70, pag more than 70, 80, kinakabahan na yan. At bumabalik siya sa 70. Ano ang ano sa kanya? Sabi niya, para siyang kinakabahan na. At merong isang expressway in Germany, ang tawag doon is Autobahn. Ang rule is no speed limit. Kung anong meron kang sasakyan, patakbuhin mo ng mabilis with responsibility. Sabihin, with your, sabihin natin na nag-o-obey ka sa rules. Pero ang rules ng kaisipan, huwag kang mag-swerving, pero pwede kang magmabilis. Pero alam nyo ba, yung isang driver, ang kaya lang niyang patakbuhin hanggang 180 miles per hour. Pero yung iba, ino-overtaken siya, 200. Merong tumatakbo pinakamabilis is 300 miles per hour. Can you imagine? Meron yan sa YouTube. Ginawa nila. Mga sports car. Pero ano ang nag-hindrance dun sa driver na yun kung bakit hanggang 180 lang ang kanyang kaya? Nile-level ko, katulad kay Brother Michael, hanggang 70 lang ang kaya niya sa pagbumotor. Bakit? Because of their mind. Alam nyo ba, yun lang ang kaya ng kanyang kaisipan. Nalilimitahan siya dahilan sa kanyang kaisipan. Dahil kung iyong i-review ang history niya sa buhay niya ng driver na ito, sa kanilang bansa, ang umiiral, 100 maximum per hour lamang ang kaniyang, kilometers per hour lamang ang pwedeng i-drive ng isang driver. Can you imagine? Ferrari, ilang horsepower, designed tumakbo ng 300, pero ang kaya mo lang patakbuhin ay hanggang 100 miles per hour. Nalilimitahan. Meron pa sanang kayang gawin na mas higit, potensyal ang isang sasakyan. Ngunit, alam nyo ba, sa Davao, kahit may Ferrari ka, ang pinakamabilis sa takbo, 40 kilometers per hour. Yung Ferrari na ilang horsepower, gaano kabilis yan ay nagiging walang halaga. Kahit yan ay nakadisenyo para tumakbo ng mas mabilis, ay nagiging walang halaga dahilan sa batas na umiiral at nahirati ang kanilang kaisipan sa matagal na panahon hanggang doon lamang sila. Pero alam nyo ba sa kaisipan ng Diyos, ang gusto niya, yung mga bagay na mga sinabi niya na inihanda niya para sa atin, halin hindi pa nangyari, yun ang ating sampalatayanan. Ngunit dahilan tayo ay nalilimitahan sa na umiiral sa atin dito na pinuro ng mga magulang natin, hindi natin kayang sampalatayanan. Hanggang doon lang sa kaisipan, sapagkat ito lang ang kaya kong sampalatayanan. This is the measure na kaya kong sampalatayanan. Pero beyond that, hindi ko na kaya. That's the bad thing. You have the potential na maging katulad ng Panginoon, kapangyarihan na meron siya. Kung anong meron siya ay ibinigay sa bawat isa. Ngunit nalilimitahan dahilan sa kaisipan. I'm over time. I'm so sorry. Gusto nyo na lang basahin ang Romans chapter 12, verses 1 hanggang 2. Sa verse 2 na lamang, Romans chapter 12, verse 2. Sa ibang version, don't change yourself to be like people of this world, but let God change you inside in a new way of thinking. Then you will be able to understand and accept what God wants for you and will be able to know what is good and pleasing to Him and what is perfect. Hallelujah. Renew your minds. Diyan nag-uumpisa. Pag yan ay nabago na, hayaan mo ang Panginoon na magbago sa iyong kaisipan ngayon. Magkaroon tayo ng devoted, meaning isubmit natin ang mind natin sa Kanya. At tuturuan niya tayo ng mga bagay na meron siya. Sabi nga natin, ang ating kaisipan ay malayo sa kaisipan na meron sa Diyos. Isaiah 55 verse 8 and verse 9. At last verse, una, renew your mind. Pangalawa, guard your mind. Sapagat yan ang gustong sirain ng kaaway. Ayaw niya na makuha natin ang full potential na meron sa bawat isa. That is the reason 2 Corinthians chapter 10 verses 3 hanggang 5, doon na lang tayo sa verse 5.
sabi dito, and tear down every proud idea and raises itself against the knowledge of God. We also captured every thought and make it give up and obey Christ. Na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog ay nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Tear down all the imaginations, mga proud idea. Yan ay ating iwasan. Yan ay ating i-guard. Na wag yan ang mangyari mahayag sa atin. Kundi, sabi dito sa verse 4, di ba? Ang weapons are not humans, are our weapons have power from God, can destroy the enemy. Strong place, ang strong place ng kaaway ay sa kaisipan. And that is why we have to destroy ang lahat ng mga arguments, etc., etc. Sapagkat yan ang sumisira sa bawat isa sa atin. Tayo ay himukot manalangin sa umagang ito. Tayo magpasalamat. Dakilang Diyos sa manaming banal. Salamat po sa napaka-inam na mga salita na aming napakinggan, Lord. Lord, limited kami sa panahon, ngunit Lord, alam namin Ikaw ang Diyos na malayang makapaghahayag ng iyong mga salita sa bawat isa. We pray to our great teacher, the Holy Spirit, na siyang magturo sa bawat isa sa amin. Father God, sa iyo po, Panginoon o Diyos, pinaubaya ang lahat. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Ating palakpakan ng ating Diyos sa buhay.